So, i-repair natin itong Panasonic Twin Tab washing machine. Try natin. Yan. Wala, ayaw. Ito yung capacitor niya. Nag-iba na yung itsura ng capacitor. Hindi, papalitan natin siya. Yan, tetestingin na natin. Sabi ng client natin, ayaw raw umikot. Tinutulungan pa raw niyang umikot tong yung washing machine niya. Itong video na to hindi para sa lahat ng problema ng washing machine. Ito naririnig nyo pag inon nyo, naririnig nyo yung motor na umaandar pero hindi siya umiikot. Pwede nyo gawin tong tutorial video na to sa mga washing machine na katulad lang ng ganito, kasi may iba't ibang senaryo ang sira ng washing machine. Hindi ko ayaw umikot, ito na rin ang magiging problema. Bubuksan natin ito para malaman natin kung anong sira. Itong washing machine na to, tinry ko ng yung pulsator, yung hélice sa loob ng washing machine, tinry ko na siyang ikutin, umiikot naman. Pag ano nang umiikot yung pulsator, itong problema niya nasa loob. Yan, ito na loob. Makita nyo, ayun. Ito yung capacitor niya. Usually pag ganun yung hindi umiikot yung washing machine nyo, tapos naririnig nyo umaandar ang motor pero hindi umiikot, minsan capacitor talaga yung problema ng washing machine. So ito, nakitang-kita naman na yung capacitor ang may sira kasi hindi nag-iba na yung itsura ng capacitor, hindi siya normal. Kaya ito talaga ang sira niyan. So papalitan natin to. Nakabili na rin ako ng parts, pero hindi parehas na parts na to kasi mahirap maghanap ng parts na ganito na square type na washing machine na dual capacitor. Ang nabili ko yung single lang. Trace natin yan kung alin ang capacitor ng spin dryer saka alin ang capacitor ng washing. Para malaman natin to, trace nyo tong wire na to. Ayan, katulad sa spin dryer, hahanapin nyo dyan sa dalawa. Itong dual capacitor na to kasi walang nakasulat kung ano ang para sa washing machine at para sa spin dryer. Yung iba kasing dual capacitor, meron yan nakasulat kung ano ba yung para sa washing machine, saka kung ano yung para sa spin dryer. Nakalagay doon na ako. Itong kulay yellow or kulay blue para to sa washing machine. Ito wala. Ito, tinatrace na natin siya. Ito yon. Itong blue to, ito para sa spin dryer. Ibig sabihin, titingnan natin tong red na to kung para sa naman to. Yung iba kasi nakalagay pag blue sa blue, ano yan, spin dryer, red at red washing machine. Kaya lang itong washing machine na to iba. Ito katulad nito, itong red na to, tinitrace ko, galing to sa spin dryer, papunta siya ito siya. Ibig sabihin itong kaliwang itong blue at red na kaliwa para sa spin dryer at itong kanan na blue at red para sa washing machine. Kaya ito, nabili kong capacitor, papalitan natin siya. Single lang siya, pero okay lang yan, pwede siya kahit single lang, basta alam mo lang ito 8 microfarad. Ito 8 microfarad para to sa washing machine, dito siya sa kanan. Ayan, tapos yung isa naman para naman sa spin dryer. Ayan, wala namang polarity to pagdating sa capacitor, kaya okay lang magkabaligtad siya. Ibig ko sabihin, yung blue at red sa kanan, kahit magkabaligtad yung red or blue, kahit magkabaligtad yun, okay lang yun. Tapos yan, ito na, kinat ko na, nakabit ko na tong para sa spin dryer. Ayan, makikita nyo, papunta dun sa spin dryer motor. Next, para naman sa washing machine, ayan, itong wire na to, itong dalawa, red at blue sa kanan. Yan, nakabit ko na siya, yung 8 microfarad para sa washing machine. Lagi mataas yung para sa washing machine na 8 microfarad. Yung mababa naman lagi yung sa spin dryer. Testingin na natin siya, saksak ko na. Saksak mo kung walang power dito. Yan, testingin na natin. Kung gusto nyo bumili ng mga capacitor katulad ng mga ginamit ko dito, i-click nyo lang yung link sa baba. Yan, narinig at nakita nyo naman, okay na siya. Bali, okay na to. Yung aayusin ko na lang yung wire sa likod para okay na.
Hanggang dito na lang tong vlog na to. Please like, share, and subscribe. Peace out.